Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Non enim possimus aliquid adversus veritatem sed pro veritate, sapagkat para sa katotohanan lamang ang maaari naming gawin at hindi laban sa katotohanan. Muli, nagbabalik ito yung lingkod, Brad Jingapo, Defensor Katoliko, at sa pagkakataong ito, sa ating episode na ito, pag-uusapan natin ngayon ang tawag nito, si Ka Aguila. No, si RMJ Ka Aguila, na inatake na naman niya ang simbahang Katolika at isa po siyang kaanib ng iglesyang tatagpo ni Felix Manalo. At buenas noches, bro, watching from Zamboanga City, Julieto Villar. Mayong gabi nyo dia. At sandali lang ha. At mag-play tayo ng kaniyang sino ba itong tumawag? At mamaya na ha, naglalay pa muna ako. Si Balasabas, mamaya na yan Balasabas. Okay, naglalay pa ako dong. At wag kang makisosaw dahil Iglesia ni Cristo po topic ko. So bago ang lahat, undang natagpang debate sino ba ito? Ay magandang gabi kay Reverend Father Darwin Getgano. Undang natagpang debate gap. Sino ba ito? Si Kuan, si Catalino. Magandang gabi kay Reverend Father Darwin Getgano at sa lahat ng mga nanonood sa atin sa live episode natin ngayon sa gabing ito. Anyway, mamaya na yung tawag-tawag ha, nagla-live ako. At okay, so sasagutin natin yan ang mga allegations. Andali. Palagay ko parang hindi siguro ito account ni Reverend Father Darwin Getgano yung nag-chat sa atin sa comment section. Yung sinabi na undang natagpang debate gap, hindi ito siguro kay Reverend Father Darwin Getgano. Kilala ko ito si Father Darwin, hindi ganito mag-chat eh. Parang fake account. Klaro kaayong dami account ito. Akala ko si Kuan siguro hindi ito. Huwag kayong maniniwala dito ha. Dili man ka matubag. Sandali lang, nagla-live pa ako. So matapos lang ating maikling dasal, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for the sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, word without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Straight to the point, live on the spot.
magandang gabi sa ating lahat. At oy, hindi pala ito kuan. Tignan ninyong nangyari sa, I don't know kung sino kayang gumawa nito. Kitang-kita naman na dami account yung kuan. Papansin masyado itong si Gomez. Black ko muna sandali kasi sapaw sa atin eh. Nagla-live ako at kuan, yan black ko muna itong si Gomez. I-block natin to sandali lang kasi sapaw siya eh. At unblock, di ba binablock ko na to? I-block natin ulit ito kasi not available on Messenger. Nagla-live ako tapos nagkukulin siguro mga isang ka 100 na gini siguro gamis ko na kurong adlaw ba. Anyway, at we have to play the video of ka RMG Ka Aguila. Mag-play ako ng video ngayon, pakinggan nyo na lang ha. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang kaniyang banat sa Simbahang Katolika. Pagka Simbahang Katolika, bukas itatampok natin itong fake account ni Reverend Father Darwin Gitgano. Itatampok natin ito. Akala ko ba si Father ito, nagchat pa naman sana ako ng sandali lang, delete for everyone. Ito. Hindi po si Reverend Father Darwin Gitgano ito. Mag-ingat po sa mga ganitong modus operandi ng mga ibang sikta. So ayan we have to play si RMG Ka Aguila. Sandali lang. Hahanapin ko, na-share ko ito sa sa Facebook ko. Hahanapin ko ito. Dili na mag-chat si Father Darwin Gitgano. Hindi ito account ni Padre. Kilala ko si Father Darwin. Mag-message, magandang gabi. Mga pick account. Ayan. Sandali lang. I-play natin ito ayong pahayag ni Ka Aguila. Panoorin, pakinggan ninyo. Ayan o. Huwag po kayong masasaktan. Maliban po sa Iglesia ni Cristo ay wala ng totoong relihiyon. At ang lahat ng mga relihiyon na nasa labas ng Iglesia ni Cristo ay mga bitag po yan ng demonyo. Kagaya ng Sabadista o SDA, ang dating daan ni Soriano, at kung ano-ano pa. Pero ang pinakamalaking bitag po ng Diablo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na wala sa Biblia. Ayan. Panoorin natin ulit itong si Ka Aguila. Ayan o. Huwag po kayong masasaktan. Maliban po sa Iglesia ni Cristo ay wala ng totoong relihiyon. At ang lahat ng mga relihiyon na nasa labas ng Iglesia ni Cristo ay mga bitag po yan ng demonyo. Kagaya ng Sabadista o SDA, ang dating daan ni Soriano, at kung ano-ano pa. Pero ang pinakamalaking bitag po ng Diablo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na wala sa Biblia. Ano daw ang sabi niya? Hindi ko muna ito i-bluetooth dahil pag Bluetooth yung gagamitin natin, I don't know kung saan yung volume. Control kasi yung volume dito eh.
Kaya kung pwede ko siyang hinaan at kwan, I don't know kung saan ang volume sa Bluetooth. Di ko alam kasi itong dalawang volume na ito nagka-control ito sa ating live. Talagang fake account ito. Bukas itatampok natin to. Gumagawa sila ng mga fake account. Ano? O itatampok natin yan. Sabi ni RMJ Kaagilan, sabi niya na ang simbahang Katolika ay malaking bitag ng demonyo dahil ika nga ay ang tawag nito pinaka malaking bitag sa demonyo dahil hindi mababasa sa Biblia. Hindi daw mababasa sa Biblia, kaya sinabi na lang niya na isang bitag ng demonyo malaki. So kapag hindi mababasa sa Biblia, ibig sabihin bitag ng demonyo yan. Tandaan ninyo, sinabi niya malaking bitag sa demonyo ang Iglesia Katolika dahil hindi po mababasa sa Biblia. Malaking, yan yung sabi niya. Ngayon, ang tanong lang, kapag wala sa Biblia, bitag na ba kaagad ni Satanas? Ngayon, ano ang sita sa Biblia? Nag-chat ako sa kanya. Sabi ko, bawal bang paniwalaan ang wala sa Biblia? Gaya ng sabi ko yung sinabi ninyo, na wala sa Biblia, di ba? Kayo nangaral na kapag wala sa Biblia, wag paniwalaan. Nasa 25 lesson ninyo yan sa mga Iglesia ni Cristo, nasa kanilang 25 doctrines yan, 25 lesson. Ang sabi nila na wag hihigit sa nakasulat. Ibig sabihin, kapag hindi po nakasulat sa Biblia, hindi po, bawal po maniwala ang mga Iglesia ni Cristo. Ngayon, sino ba itong si Kwan? Yung mga Seventh Day Adventist na gustong pumasok, pagpasensyahan na muna dahil Iglesia ni Cristo po yung topic natin ngayon. Mayroon pa siyang pahabol, yung Santo Papa. Yung Santo Papa, sasagutin na lang natin sa susunod na episode yan. Tinira talaga niya husto ang Katoliko. Kung totoo man ang sinabi niya na malaking bitag yung simbahang Katolika dahil ang sabi lang niya hindi po mababasa sa Biblia. Kapag hindi ba mababasa sa Biblia, ay bitag na kaagad na demonyo. Ngayon, nang tinanong ko siya, anong sitas mababasa sa Biblia ang executive minister? Anong sitas yan? Hindi ninyo mababasa yan sa Biblia. Ang sitas ang executive minister. Sabi niya, merong kahulugan. Hindi ako naghahanap ng kahulugan kung ano yung kahulugan ng executive minister. Ang tanong ko, sagutin mo, saang sitas sa Biblia mababasa na executive minister? Sabi niya, walang mababasa, pero ang kahulugan malinaw nasa Biblia. Ibang klase kayo. At naghamon ako ng debate. Ayaw niya sa video call. Kasi ayaw talaga niya sa video call. Meron siyang isang episode na live dito sa cellphone na ang sabi niya, walang kinalaman ang Iglesia ni Cristo sa ginagawa natin. Pagka mag-vlog ka with regards about faith, alam ng lahat na may kinalaman talaga ang simbahang Iglesia ni Manalo. Dahil programa mo yan Dawit ang simbahan mo yan. Unless and until na mag-program ka na about political issue, siyempre walang kinalaman ng simbahan ninyo. Pagka Catholic faith, pagka about faith po yung content mo, so siyempre dawit ang simbahan mo, nagdadala ka sa relihiyon mo Siyempre may mga viewers ka, di ba, na magtanong, ano kayang relihiyon ng taong ito? So normal sasagutin ng mga tao na ang relihiyon yan is Iglesia ni Manalo. Okay, Manalo kayo, si Manalo yung nagtatag sa inyong simbahan Ngayon, itong sinabi niya, ay ibig bang sabihin, walang mababasang executive minister sa Biblia, ay bitag din ng demonyo yan. Sabi niya, walang mababasang Iglesia Katolika Romana sa Biblia, kaya malaking bitag ng demonyo yan. Saan sa Biblia sitas ang pangalan ni Felix Manalo? Ay malaking bitag din yan dahil wala sa Biblia. Malaking bitag yan, wala sa Biblia. Di ba? So, tignan ninyo, ang kadespirado ng Iglesia ni Cristo na itinayo ni
Anhing Felix Manalo. Mayroon akong isang libro, pasugo nila. Hanapin ko yan, ha? Yung pagpasensyahan na muna. Salamat itong si Tatang Manalo. Hindi nakita itong pasugo nila. Ayan. Hahanapin ko yung pasugo magazine nila. Yung itong isang pasugo magazine na nagkasulat ang sinabing welcome ka. O ito. Meron pa kung isang pasugo magazine dito. I don't know kung hindi ko na-prepare pala yung pasugo magazine nila. Pati yung isang kopya ko ng pasugo magazine. Saan na ba yan? Hahanapin natin yan na alang-alang sa ating mga viewers. Tignan ninyo ang nakasulat sa kanilang pasugo magazine. Nakakatawa talaga. Ayan o. Marami po kasi akong pasugo magazine dito. So maghanap ako ng yung isang magazine na ang linaw talaga na nakasulat sa kanilang pasugo magazine. Yung pasugo magazine nila na lumang issue. I don't know kung anong taon yon na issue nila na kwan. Meron pa. Hanapin natin yung ibang mga pasugo magazine nila. Tignan natin ito. Yung about sa God's message na may mukha ni Tatang Manalo. Nasaan na ba yan? Ito yung pasugo na sinasabi ko. Pagtiisin nyo muna video hasil hahanapin yung mga pasugo nila. Sa dinami-dami ng mga pasugo magazine ko dito. Ayan. Meron din akong isang kopya ng pasugo magazine. Hanapin ko yon. Saan ko nalagay yan? Hindi ko na-ready kasi ang ano. Tignan natin ito. Katawa-tawa si Kaagila. Ayan. Ayan. Ito mga files ko is ayan, ito ha. Magbasa tayo. Ngayon, pakinggan muna natin ulit itong si Kaagila. Ha? Latina Vulgata. Sandali lang ha. Sandali lang. Hanapin natin ulit ito si Kaagila. Ayan o. Tignan ninyo yung sinabi niya sa kaniyang vlog daw na wag daw tayong masaktan. Sino ba ngayong dapat masaktan? Tayo o siya? Tingnan natin ulit itong maraming tato. Maraming tato yan o. Maliban po sa Iglesia ni Cristo ay wala ng totoong relihiyon. At ang lahat ng mga relihiyon na nasa labas ng Iglesia ni Cristo ay mga bitag po yan ng demonyo.
Kagaya ng Sabadista o SDA, ang dating daan ni Soriano, at kung ano-ano pa. Pero ang pinakamalaking bitag po ng Diablo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na wala sa Biblia. Patay. So wala sa Biblia daw yung Iglesia Romana Katolika. Alam ba ninyo ang Iglesia ni Cristo 1940 na mas nauna pa ngayong Ajinomoto sa inyo? Mas nauna pa ngayong Ajinomoto sa inyo. Tatag po kayo ni Tatang Manalo. At hindi po kayo kay Kristo. At kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong assuming. Dahil kahit ano pang gagawin ninyo, hindi kayo ang tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Puro kayo assuming assuming kayo, na sinabi ninyo na kayo po ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Mali po. Sandali lang Okay. So, tignan natin itong mga Pasugo magazine nila. Ayan. We have to look at the Pasugo magazine of Iglesia ni Cristo. Bakit kayo gumagamit ng mga pangalan sa Biblia, kinuha ninyo na wala pala kayong karapatan na gumamit sa mga pangalan na yan? Tignan ninyo ang Pasugo magazine ng Iglesia ni Cristo. Meron akong isang kopya sa Pasugo magazine na wala itong sinabi nila na Iglesia ni Crisbo. I don't know kung ano yung Crisbo na sinasabi ninyo. Nabaliw tuloy itong background natin. Okay. Anong Iglesia ni Crisbo? Walang Iglesia ni Crisbo, hoy. Talagang di magpapasok si Gaputol. Ang gulo kasi itong si Nino Gomez, binablock ko muna sa Messenger. Dahil kahapon pa yan tawag ng tawag. Hindi magpapakita ng muka. Ay, nako. So, disturbo ka lang. Nagbablog, nagla-live ako. Kaya huwag kang tawag na tawag. Mawawala tayo sa iri. Pwede namang sagutin ko yung tawag mo, pero please naman, caption natin is all about INC, kaya wag kayong makisasaw mga 70 Adventist. Papansin kayo papansin kayo. So, anong sinabi sa kanilang Pasugo, Enero 1966, pahina 18? Sulat po ito ni Benjamin Santiago. Anong binanggit? Sa panahong ito'y ang Iglesia Katolika lamang, ang Iglesia ni Cristo lamang ang may karapatang gumagamit ng pangalan ni Kristo, maliban sa Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914. Ay walang karapatang gumamit sa mahalagang pangalang ito. Nakita ninyo? Wala talagang karapatan ng mga Iglesia ni Manalo na gumagamit sa pangalan ng Iglesia, sa pangalan ni Kristo. So, wala. Pagka wala kayong karapatan, huwag kayong gumagamit ng mga pangalan. Hindi naman iyo. Hindi sa inyo yan Kristo. Iglesia ni Kristo. Sinabi ni San Pablo, okay yan. Kasi si Kristo po ang founder, ang nagtayo, ang nagtatag sa iglesia na inaniban ng ating mga apostol. Ngayon, pag sinabi ng Iglesia ni Manalo, normal. Dahil si Manalo po ang nagtayo sa iglesia ninyo. Kung sasabihin nyo, malaking bitag ang Iglesia Katolika dahil wala po sa Biblia nakasulat, ay mali yan. Saan sa Biblia si Felix Manalo? Diba wala? Ibig ba sabihin na malaking bitag din yan si Felix Manalo? Dahil wala po sa Biblia? Diba? So, mag-isip-isip naman kayo, mga Iglesia ni Felix Manalo.
I don't know, hindi ko alam kung bakit naniniwala kayo sa iglesyang iyan na nagsimula lamang dito sa Pinas. Ang totoong iglesia po, hindi po nagsimula sa Pinas. Tandaan ninyo. Hindi nagsimula sa Pinas ang iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Umabot sa Pinas, hindi nagsimula sa Pinas. Dapat alam ninyo, kayo madalas kayong naloko kayo. Hindi tayo galit nagre-respect lang po tayo sa itong mga ngaral ng Iglesia ni King Koy. Iglesia ni King Koy kayo Iglesia ni King Koy kayo. Dahil wala, King Koy na King Koy talaga yung dating ninyo. Di ba? King Koy na King Koy talaga yung datingan ninyo. Now, ngayon, ang tanong, ano ang sinasabi sa inyong Pasugo Magazine? Welcome ka. Hindi ito welcome ka. Iba itong welcome ka kasi nakakatawa talaga itong Pasugo Magazine nila na pinamamagatan nilang welcome ka dahil ginawang Diyos nila si Felix Manalo dito. Kaya pala. Ayan ginawang Diyos nila si Felix Manalo. Ano ang sabi sa Bibliyang ito, sa pasugong ito? Shout out Lods watching from Bohol, si Brother Jess Mikulob. Sanrio na abayot diri sa mana. Wag na lang kung meron kayong away personalan, wag niyong i-comment dito i-PM niyo na lang 'yan. Kasi ayaw natin dito ng mga gulo at madadawit ang ating programang relihiyoso ito. Hindi po ito pang personalan. Kung meron kayong alitan, mag-PM na lang kayo dalawa. Wag dito. Nagkakahiya naman, kapwa Katoliko nag-aaway. Ano ba kayo? Okay. Ito. Tignan natin itong pasugo nila. Yan. Nagsimula, pahina 43. Nagsimula sa isang tao ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914. Nagsimula lang pala kayo sa isang tao. Hindi si Cristo ang panimula ninyo. Ang question, sinong tao ito? Ilangan naman si Cristo yung idadahilan ninyo. No, because you are founded by the Pinoy. Pinoy po ang nagtatag sa inyo at hindi si Cristo ang ulo sa inyo, kundi si Manalo. Sinong founder? Si Manalo. Ayan, tignan natin. Ngayon, lumaganap na ito sa buong mundo. Nagiging Katolika na pala itong mga iglesyang Manalo. Nagiging Katolika na kayo. Lumaganap sa buong mundo. Ayan. Nangyari ito dahil sa ang dakilang Diyos na pumatnubay kay kapatid na Manalo ay si kapatid na Manalo daw ang siyaring Diyos na tumutulong kay kapatid na Iranyo Manalo at ngayon ay siyaring Diyos na gumagabay kay kapatid na Eduardo Manalo. Nagiging Diyos niyo si Manalo. Malinaw. Nagiging Diyos ninyo si Felix Manalo. At nagsimula pala kayo sa isang tao. Mag-aral kayo ng pasugo ninyo. Huwag kayong puro bigay ng bigay si Katoliko. Anong nangyari? Ito. Pahina 1. Nagsimula ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito nang matatag ang unang lokal nito sa Maynila, Pilipinas noong Hulyo 27, 1914. Una pala kayong natatag sa Manila lang. Samantala, ang tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo nagsimula po sa Jerusalem, hindi nagsimula sa Pilipinas. Ito, Pasugo Magazine, the Ambassador for Christ daw. Yan Anong binanggit dito? Nagkakatawa. Tignan nyo yung sinabi sa kanila sa pahina 42. Makinig kayo mga alipores ni Tatang Manalo. Ito. Ang iglesyang tinutukoy kong gayon ay laganap sa buong mundo. Ang iglesia na nag-aangking sila ang universal ay laganap sa buong mundo ay ang Iglesia Katolika. Source, Catechism, a Catholic Catechism, Part 2, page 146. May source pala silang kinuha,
Ito, ang mga anak na tumalikod ng iglesia, yung title po sa kanilang article. Oy, ito. Ito. Mula sa Iglesia Katolika, galing sa Iglesia Katolika. Mula sa Iglesia Katolika ay lumitaw ang maraming iglesia at relihiyon. Kabilang na ito ang iba't ibang denominasyong protestante. Ano raw? Lumilitaw ang maraming iglesia at relihiyon. Ang tanong, sino ba yung lumitaw? Babasahin natin ulit itong pasugo nila. Ang welcome ka. Kung sino ba yung lumitaw? Ang Katoliko ba ang lumitaw? Babasahin natin ulit ang pasugo ninyo. Ang ganda talaga ng pasugo nila dahil nagsasabi talaga ng totoo. Kaya nga, ang payo ko sa mga iglesia ni Felix Manalo, pag-aralan ninyo ang sarili ninyong magasin. Dahil ito lang po ang makakatulong sa inyo. Ito, nagsimula sa isang tao ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1940. Lumitaw pala kayo sa Pilipinas eh. So ang sabi sa kanilang pasugo, mula sa Iglesia Katolika ay lumitaw ang maraming iglesia at relihiyon. Yan, kabilang na ang mga ito. Sa mga ito, ang iba't ibang denominasyong protestante like mga born again, mga Seventh Adventist. Pero ano ang sabi sa kanila ng Pasugo Magazine about atong mga lumitaw? Ito, the same page pa rin. Ang lahat ng iglesia at siktang ito ay katuparan ng hinulaang mga pansirang damo na inihasik ng kaaway ng anak ng tao. Lahat ng relihiyong ito ay hindi kay Kristo. Malinaw. Lahat ng relihiyong ito ay hindi kay Kristo. So, ibig sabihin, kayo ay hindi kay Kristo dahil kasama po kayo sa lumitaw. Paano sasabihin ninyo ang Katolika hindi tatag ni Kristo? Kayo ang tatag. Binutata kayo sa sarili ninyo pasugo. Straight to the point. Live. Binutata kayo sa sarili ninyong pasugo. Di ba? So kung meron kayong time, payo ko sa inyo mga iglesia ni Kristo, kung meron kayong time, magbasa kayo ng sarili ninyong pasugo. I-try natin ito sa i-try natin itong Bluetooth. Di bro. Yan, mag-reply muna tayo. Sandali lang i-try natin itong Bluetooth. I-Bluetooth natin ito. I-on muna natin itong Bluetooth. Bluetooth tayo scan natin itong Bluetooth. Saan tayo kumukuha ng volume nito? Pair new device. Ayan, pair active. I-play natin ulit gamit ang Bluetooth. Ayan, hanapin natin to si tawag nito si RMJ Aguila. Ayan. Saan bang volume dito sa Bluetooth? Hindi ko alam ano. Ito ba yan? Bakit walang volume? Wala, di ko alam kung saan ang volume ito. Walang. Hello.
Walang volume. Hindi ko alam kung saan ang volume sa Bluetooth. Yan siguro. MP3, hindi ko na ano. Sa MP3 pala yun. Mag-play muna ulit ako ng video. Susubukan ko yung i-play. Mamaya magbasa tayo ng mga komento. Ayan yan. Dear. Huwag po kayong masasaktan. Maliban po sa Iglesia ni Cristo ay wala ng totoong relihiyon. At ang lahat ng mga relihiyon na nasa labas ng Iglesia ni Cristo ay mga bitag po yan ng demonyo. Kagaya ng Sabadista o SDA. Ay, wala lang natin itong i-Bluetooth dahil wala tayong control. Kung ano-ano pa. Kasi lahat ng Bluetooth natin, yung nagka-control po ito sa mga effect natin. Iglesia Katolika, Apostolika, Romana na wala sa Biblia. Wala, hindi maano yung one effect. Mawawala talaga yung effect, ayan o. So, ayan. Nawala tuloy yung effect sa ating kuwan. Bakit wala nating effect? No device. Hindi na nag-ilaw ang effect natin. Wala na. Ayan, hindi ko alam, napindot ko pala yung yung isang button dun sa MP3. Ayan pangalawang bisis na natin tong pangatlo, hindi ko alam na nire-rebat talaga niya ang itong Katolika, bitag po ng demonyo. Ngayon, magbasa tayo ng artikulo na rin. Iglesia ni Cristo pa rin kung totoo ba yung sinasabi niya na FB ag YouTube. Sandali lang Okay. Tignan natin ito ang kaniyang sandali lang sandali lang. So, meron tayong babasahin isang pasugo magazine ng Iglesia ni Cristo. Mabuti na yung magkakaliwanagan tayo kung totoo ba ang bitag ng demonyo ang simbahang Katolika. Dahil kung totoong bitag po ay tama siguro ang mga Iglesia ni Cristo. Tingnan natin kung totoong bitag ba ng demonyo ang Iglesia ni Katolika. Tignan natin ito. Ano ang sinabi sa atin ng pasugo magazine ng Iglesia ni Manalo? Tignan natin ito. Pasugo, July-August 1988, pahina 6. Ano ang binanggit sa kanilang pasugo? Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Ang tunay pala na simbahang tatag ng ating Panginoong Hesukristo ay ang simbahang Katolika, hindi ang simbahan ni Tatang Manalo. So paanong nagiging bitag ito ng demonyo kung tayo pala ng ating Panginoong Hesukristo ang simbahang Katolika? Sila na mismo ang nagsabi niyan, hindi tayo. At alam ba ninyo ang buwelta ng isang mangangaral ng Iglesia ni Manalo rin? Si Ka-Aguila rin yung bang natampok natin doon sa ating YouTube channel. Sinabi niya na statement yan ng dating sakristan at seminarista
na nag-iglesia ni Kristo? Aba, tignan natin to. Kasi hindi daw natin binasa ang simula. Ay, basahin natin. As a Christian since my boyhood, in Marihatag, Surigao del Sur, in Eastern Mindanao, na seminarian for 8 years. Having finished philosophy study at San Carlos Seminary in Makati, Metro Manila. Ay, wala namang philosophy na 8 years. 5 lang. So, palpak na kagad. Palpak na kagad itong kay Tatang Manalo. So, hindi kayo ang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo po ay isang kulto. Meron akong isang Philippine History and Government 3rd edition ni Dr. Zoin Naim Saidi. Tignan natin ha. Ano ang sinabi dito sa Paina 23, the Iglesia ni Cristo founded by Felix Y. Manalo in 1914 is a Philippine sekta lang with members both in the country and abroad. It has 475,000 members. Dati pa ito. Hindi kayo naka 500,000 man lamang. Hindi po kayo naka 500,000. Ngayon, ang banggit ng ibang page sa ating history sa chapter 20. Ito po yung binigyan na tayo ng mga American ng religious freedom. Kaya nga, yung sinabi sa Article 3, Section 5, meron tayong religious freedom sa 1987 Constitution of the Philippines. Ano ang binanggit sa Philippine history? The Bible and religious freedom. The greatest legacy of America was to bring the Bible and religious freedom to the Philippines. During the Spanish era, only the Catholic religion was allowed in the colony. But under the American, the Filipinos become free to choose their own religion, and especially and to have to read the Bible. So, pwede na, binigyan na tayo ng karapatan na pwede na tayong magtayo na sariling simbahan, okay lang. Bumasa ng Biblia, okay na. The other Christian churches were allowed, Methodist, Baptist, Episcopalian, Pentecostal, etc. Isabelo de los Reyes and Gregorio Aglipay started their own Christian denomination, the Philippine Independent Church or Aglipayanism for short. Ayan ay mga tatag ni Gregorio Aglipay. Ito. Even non-Christian were allowed to pray, choose their own religion without being arrested or persecuted by the government. The Muslim and mountain tribes were no longer treated as the enemies of the government, but as friends and true Filipinos also. Some Filipinos started new religion and kulto, but they does not believe in Jesus as both God and man. Itong hindi naniniwalang parihong Diyos at tao na si Jesucristo. In 1914, Felix Manalo founded the Iglesia ni Cristo, which used the name of Christ but did not believe in Jesus as God. Nakita ninyo? Kulto pala ang Iglesia ni Manalo. Hindi po tayo ang may sabi. Ang may sabi, ang kanila mismong ang may sabi is ang Philippine history mismo. So hindi nagsinungaling ang history dahil unang-una tayo po ay mga Pinoy. So we have to believe our own history. Normal na hindi kayo kilala sa mga ibang bansa, kaya hindi kayo, you're not a part of the encyclopedia, yung mga book of facts. Hindi kayo a part sa mga history niyaon dahil nagsimula po kayo sa Pilipinas lamang. At ang nagtayo po sa inyong nagtatag si Felix Manalo, hindi po talaga si Kristo. Kaya kung pagbabatayan natin ang Introduction to World and Religious Belief System, Religious and Belief System na libro, hindi po kasali ang Iglesia ni Kristo. Babasahin natin ito, ang mismong libro ng itong babasahin natin to. Ayan.
Ano ang sinabi dito sa librong ito? Tignan natin to. Sa pahina 71, Introduction of Christianity. Ano ang sinabi? Page 71. Christianity is a religion that is very familiar to Filipinos because the Philippines has become predominantly Catholic since the Spaniard occupied the country from 16th to 19th centuries. With the spread of Catholicism as one of their enduring legacies to the Filipino people, it is considered the world's largest religion. A religion based on the teaching of Jesus Christ, who is considered the Son of God and the Messiah or Savior. Yeah. Nakita ninyo? Ang turo pala ng simbahang Katolika, base pala sa teaching ni Jesus Christ. Now, paanong naging bitag ito ng demonyo? Dahil nga, wala sa Biblia. Wala naman sa Biblia pangalan ni Felix Manalo. Wala rin sa Biblia ang mga executive minister. Wala sa Biblia si Ka Eduardo Manalo daw. Anong ka? Kantutan na siguro ito. Iba, page 70, Christianity, lesson 5, basahin natin. Christians also believe, ang mga Kristiyano naniniwala in the Holy Trinity, which means God has three aspects: Father, Son, and the Holy Spirit. It is believed that God, the Father, sent His Holy Son, Jesus, to earth to redeem humanity from their sins, for them to avoid eternal flames of hell. Ano daw ang Christianity? Ang mga Christian naniniwala ng Holy Trinity. Paano naging Christian itong Kang Manalo na hindi sila naniniwala ng Trinity? Dictionary baka mo? Tignan natin itong dictionary, kung ano ang binanggit sa atin ng dictionary about Christianity. Ito, about Christianity. Tignan ninyo. Ito si Gomez, sino ba ito? Diba Seventh Adventist ito? Hahamunin kita ng debate, boy. Patutunayan mo na ang Seventh-day Adventist Church ay founded ni Kristo. Kung kaya mo yan. Ayan. Christianity, religion, the religion of those who accept, yung mga ito pala ang relihiyon na tumatanggap, who accept Jesus Christ as God incarnate, na nagkatawang tao. Anong masasabi natin sa Iglesia ni Kristo Manalong tatag na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos? You are not the real Christian. You are fake Christian. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Hindi po kayo ang tunay na Kristiyano. Ano ang binanggit sa kanila ng ibang episode ng Pasugo Magazine nila? Tignan ninyo ang sinabi sa kanilang Pasugo Magazine. Dapat alam ng mga iglesia ni Felix Manalo. Tignan natin to. Yung bang ginamit nila na Roma 16:16, lilinawin natin yan mamaya, kasi maraming naliling lang sa ganyang mga modus operandi ng iglesia ni Manalo. Ano ang sinabi sa kanila sa kanilang Pasugo, Mayo 1964, pahina 24? Ganito ang banggit: except for the President of the Philippines, there is probably no man in this country who is personally greeted by more political big shot on his birthday than Bishop Kapatid Felix Manalo, 75-year-old, founder and head of the Iglesia ni Cristo. Ano daw? Si Tatang Manalo, siya ang nagtatag sa kanyang simbahan. Si Tatang Manalo ang nagtatag sa kanyang simbahan. Siya rin ang founder, siya ang ulo. So paano naging Kristo kayo? Nakakatawa ang sinabi ng
nagpakilalang kaagila. Ha? Sinabi ng nagpakilalang kaagila daw di umano na sila po ay tatag ng Panginoong Hesukristo. Aba, paano naging tatag kayo ng Panginoong Hesukristo na pansirang damo kayo? Batay po yan sa inyong Pasugo Magazine, ha? Hindi po yan batay sa ating sariling pag-uunawa lamang. At kung titignan natin ang may mga iba pa siyang live dito, mga video. So bukas na lang natin yan sa susunod na gabi, itatampok natin yan yung kaniyang ibang banat sa simbahang Katolika na minsan ay nagiging below the belt na rin itong si RMG Iglesia ni Kingkoy. Hindi ba kayo naiya? So Iglesia ni Kingkoy kayo dahil hindi kayo tunay na tatag ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? Hindi kayo tunay na tatag ng ating Panginoong Hesukristo, kaya nagiging kingkoy na rin kayo. Straight to the point, live on the spot, Komentaryong walang pinanigan. Straight to the point, Maiinit na isyo, tinutukan. straight to the point. Oras sa 41 minuto na makalipas ang alas 8 ng gabi. So wag ka muna. Ay, sandali lang. Sino ba itong si Gomez? Papansin masyado itong si Gomez, Akala ko si Reverend Father Darwin Kitgano. Sabi niya, maghinto na raw tayo sa debate. Kahit ano pang gagawin ninyo, bistado na po kayo. Kahit ano pang gagawin ninyo, bistado po kayo. Tignan ninyo nangyari sa mga ibang sikta. Ginawa nila ako ng fake account. Si Formintira, good evening. Ginawa nila ako ng fake account. Naghamon daw ako ng debate sa mga Sabadista. Nako naman. Bro, si Brother Ronel Kaninsya. Basahin natin tong mga nag-comment natin sa atin sa YouTube channel. Si Brother Marcos Vinculado, good evening bro Eugene, watching from Osmeña, Batolete. Si Edna Javilosa, watching from Cebu. Good evening everyone, taga Bukid ni sa Sarangani province, watching always. Wow, basta mga taga Bukid, si Brad Tibong, ayos yung mga Bukid, titirhan, payapa at solemnly place talaga yung Bukid, si Vervenduk Ursal Harap, magandang gabi po bro, mabuhay po ang lahat ng Catholic Faith Defender. Si James Impas, ano ba ito, good eves mga bro and sis, watching from Dismariñas, Cavite. Tingnan ninyo, may mga viewers tayo sa mga Dismariñas, Cavite. Ayos bro, padayon lang sa pagdipinsa sa tong simbahang Katoliko, watching from Israel. Israel. Si Brad Edmond Abay-Abay. Yan. Brad, magandang gabi from Israel. Ito yung mga ito yung mga viewers at followers natin na mga mabubuting tao. Pagka nasa Israel po ito, pwede natin to gawing ebidensya. Kuha tayo ng mga ebidensya sa Israel, di ba? Di ba pag Israel is yan? Ano ang Israel? Di ba mayroong 3 sabat dyan? Ay Muslim, Friday, Saturday, Jewish, Christian for Sunday. At meron tayong mga followers dyan sa Israel na pwede natin yang gawa ng interview. Di ba? Pwede natin yan gawa ng interview. Yung sinabi nila na, I don't know kung nakapunta ka na ba dyan sa Bethlehem, brad, ang sinabi nila na nag-i-snow daw yung Bethlehem. Okay to.
Kuha tayo ng dokumento, ebidensya nito. Good evening, boss. Watching ya live before duty. Si Hindra account. Uy, ganda pala ng pangalan mo, account. Ginamit lang pala ang pangalan Iglesia ni Cristo para maraming maloko na mga tao. Exactly. Ginagamit nila ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ng pangalan ni Cristo. Ngayon, meron akong i-play na isang video na naman. Itong iskandalo po ng mga iglesia ni Manalo. Ha? Iskandalo. O, tignan ninyo, meron palang iskandalo ang iglesyang Manalo. Mga ministro po at mga ngaral ng iglesia ni Manalo ay mismong nagsabi. Hindi po tayo, ha? O, ito, play natin to. Yung mga iskandalo mismo ng nagawa ni sa simbahan ni Tatang Manalo. Tignan natin to. Ayan, yan. Ano ito eh? Pagtiyagaan ninyo ha, 10 minutes po ito. O, yan. Personalan ng ating ginagawang pagbubunyag, kundi ang mga mali-maling turo at aral po ng kapatid na Eranio Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan po ng Iglesia ni Cristo ang nagsasabi, nagpapatunay, hindi matino ang lahat ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Ayan o, nakikita ninyo? Ayan. Babasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa isa-isa ng buhay ko. Lahat po, puro tiwalit. Masakit na salita. Nasaktan ako sapagkat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam ko. Tinig po yan ni Eduardo, ni Eranio Manalo, ang kanilang leader daw di umano. Panoorin ninyo ng buo ito. Nagsasabi siya, kung hindi man buong-buo, nakatotohanan nagsasalita siya ng totoo. Yan ang buong greeting na sinabi ng tagapamahalang pangkalahatan na konsentidor sa kanyang mga manggagawa sa paggawa ng masama. Kaya tanong ko po, sino po ang tinutukoy ng ating tagapamahalang pangkalahatan nang sabihin niyang walang matino, sinungaling ang lahat at nagpapabaya sa iglesia? Ang tinutukoy ng kapatid na Eranio Manalo doon, kabuuan yon ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Nakita nyo, napakarami ng anomalya, napakaraming mga tiwali na ginagawa po ngayon sa iglesia. Masakit na salita, nasaktan ako sapagkat ako'y manggagawa rin. Meaning, manloloko ako. Yun ang katumbas ko yun eh. Doon sa kanyang pahayag na yun, inaamin ba niya o hindi niya inaamin? Nakasama siya doon sa mga manloloko. Aminado, kaya siya na unang magpapasabog eh. At dati na po niyang inaamin na talagang kung susuriin natin yung kanyang mga sinasabi, ginagawa po niya yung pandaraya, yung panloloko. Laganap siya kung saan-saan. Kasi sa Maynila, ang mga manggagawa rito magdaraya. Nakahilera at sa iba-iba ang mga luxury cars. Ang kanilang mga asawa ay mga signature, ang mga suot ng mga gamit. Doon po makikita mo ninyo ang corruption. Pinapag-aabuli na, minumulesta pa. Ganun po. Nagpapakasasasin na ngayon. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa. Para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat maglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo, hinahanap. Yung tulog niya, yung bahay niya, yung kasaganan niya, ang tinatamasan niya. Pero ang iglesia ay na niyang pagsilbihan ng totoo. Palubha po ng palubha ang mga katiwalian. Lalo na po sa pananalapi. Ang pananamantala po. Kaya na makikita sa mga pamamaraan po nila, sa mga di umano'y pagkasaayos ng mga tanggapan, ang paglapastangan maging sa nag-iisang natitirang anak ng ang kapatid na Bienvenido G. Manalo. Ang manipulasyon sa mga nasasaklaw ng kanilang tanggapan, Engineering and Construction Department, para lamang bigyan daan ang maraming anomalya. Kaya sabi ko sa Diyos, napakarami ho namang dapat bahaing manggagawa. Ba't hindi mo siyang binaha? Para malipol ang mga tampalas ng taong ito.
Nadaig pa ang kasalanan ni Judas, iisang miyembro ay pinagkanulo. Iisang nagkanulo sa panahon ni Kristo. Pero ngayon, lahat ng manggagawa nagkakaisa, ipagkanulo Diyos. Mahilig sa pagpapalusot yan, hindi aamin eh. Alam niyo si Satanas aamin sa kasalanan, itong puno hindi eh. Ngayon, kung ang isang manggagawa, mga kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, siya pang nagtuturo ng katiwalian, ay lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Sa sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan. Talagang napakakapal eh. Ang kapal. Adobo, ang kapal. Hindi lang yung napansin ko, kapatid na Michael. Ano po? Para pag ito pala nang hihingi, pag bibilihin siya, o kaya nangungutang doon sa kanyang mga miyembro, ang bababa ng boses eh. Mga kapatid, tumulong kayo sa akin. Parang pulubing, nagmamakaawang, namamalimot ako. Ako'y nananawagan sa aming mga kapatid sa iglesia na tulungan ninyo kami dahil may panganib sa aming buhay. Saklolohan ninyo ang aking mga anak, si Angel at Lottie at ang kanilang mga kasama. Tulungan nyo rin ang mga ministro na dinukot at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Ano ho ang sanhi nito mga abduction na to? Bakit ho dinudukot ang mga ministro? Kasi maraming mga ministro at mga manggagawa sa iglesia na nakikita nila yung mga ginagawang mali ng mga manalo. At dahil sa hindi na nila matiis ang mga pinagagagawa, ay nakapagsasalita sila ng pagpuna o kung hindi man sasabihin natin pagtuligsa doon sa mga pinagagagawa. At dahil doon ay nagagalit yung mga manalo sapagkat bakit sila pinupuna. At paano po sila dinudukot, sir? Gaya halimbawa ng ilan ay kinuha ng militar, iba ay kinuha naman ng pulis. Ng hostage na? Oo, ano, sino-sino yung hostage eh. Yung nasa laguna na napakarami na kong katiwalian at ang pinakamasaklap sa lahat ay yung mga nawala ko ng mga ministro, yung mga missing na mga ministro. Siyang nag-hostage, batid na ano po yan? Extortionist. Oo, yan ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Tulungan nyo rin ang mga ministro na dinukot at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Nagmamula naman si dating Iglesia ni Cristo Minister Lowell Menorca sa umunoy armadong grupo na mistulang hit squad ng Iglesia ni Cristo. Itong ka naman ngayon sa mga lugar, sa mga distrito, masasabi natin operators, yun ang mga hitman nila. Sila yung gagawa ng anumang kinakailangan kung yung maling pagdukot, pagpatay. Gusto nila akong magsalita na sabihin kong hindi totoo yung tungkol sa mga abduction at sa mga yung sinabi ng aming ng asawang kapatid na Penny at ng kanyang anak tungkol sa nanganganib ang kanilang buhay. O hindi ko masasabi yun sapagkat ako mismo alam ko nanganganib ang aking buhay. Ngayon, naging armadong grupo na ito na ginagamit ng INC laban sa mga sumasalungat sa kanila. Kaya nga kung doon sa Mindanao, merong abo saya, nang-hostage ay mga commander, commander robot. Dito, nang-hostage din eh. Yan ang tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Cristo. Kamusta ho naging buhay niya doon po sa kampo ng INC? Very traumatizing daw po. Sa briefing namin, very short, hindi pa po kami nakakakuha ng detalye. But merong mga continuous at consistent na interrogations, torture, paghihigpit, and of course, yung detention. Pero grabe, attorney, ha? Kasi nung una, syempre, yung mga reports, kidnap, di ba? Abduction. Pero sa sinasabi nyo ngayon, mas marami pa yung naging paglabag
na umabot hanggang torture kanyo. Yes, ma'am. And maliwanag naman po pag nakausap ninyo na matindi po ang pinagdaanan niya. 3 months po siya hindi namin nahanap. Ang tanong, bubuhayin pa ba kayo pang mamahala? Yun ang hindi ko malilimutan na sinabi niya nang galing sa bibig niya. Sino ba kayo? Sino ba kayo? Taga-sentral kami. Oh my God. Ito ang sinasabi na pamabasa na may mangyayari sa amin. Ito ba yun? Ito ba yung sinasabi niya yun na magbubuhayin pa kayo nagmamahala? Hindi ko po maatim na hindi ko may bahayag ang isang lihim na panukala ng kapatid na Eduardo B. Manalo. At lalo pong lumubha ang paghihirap, paninikit ng aking dibdib. Nang marinig ko po ang detalye ng lihim ng panukalang yon. Ang lihim na planong sinasabi ko po ay tungkol sa pagpatay sa akin ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Mga walang kwentang tao yan, kinakasangkapan ng demonyo. Mga Judas. Maday pa ang kasalanan ni Judas. Iisang metro ay pinagkanulo. Iisang nagkanulo sa panahon ni Kristo. Pero ngayon, lahat ng manggagawa nagkakaisa. Ipagkanulo Diyos. Hindi natin dapat pagpatay. Meron tayong haway. Mamamalagi ba kayong susunod sa ganyang uri ng tao? Sinungaling na. Sira Paulo. Hindi po personalan ng ating ginagawang pagbubunyag. Nakikita ninyo? Yung pinalabas natin dito, ang mga kamalo ng iglesia ni Manalo. Ngayon, kayo na ang bahalang mag-isip kung tama ba ang ginagawa nitong kay Tatang Manalo. Tama ba ang ginagawa nila? Naninira. Kayo pala ang kwan. Kayo pala ang kanang mga demonyo. Hindi ko makita pag nag-comment ako sa live mo, bro. Hindi ko alam kung anong nangyari. Okay, so oras 57 minuto na magalipas ang alas 8 ng gabi. So yan, mag-ingat po sa mga ganyang klaseng mga paninira sa simbahang Katolika. Anyway, yung Roma 16:16 sa susunod, we have to tackle about that one because pagkagabi siguro pagkagabi hanggang alas 9 lang po tayo kung sumobra man yung mga ganun. Oy, balasabas, huwag kang papansin sa balasabas. Asa, okay, Iglesia ni Cristo topic na ko dire, yan na naimong sa Badista, naimo kay kuha na imo. Okay, ayaw sa kay nagtopic po ko dito regards about kay kuan kay Manalo. Hindi yung 7th Adventist yung inaniban mo. Good evening kay Cristelyn Balomaga. Basta in si Najod Hitman. Ay, hindi ko alam. Now, itong kay Felix Manalo sa Roma 16:16, babanggitin natin yan na watching. Oy, si Sister Judian Kabukan Rinyos. Kailan ba talaga, sis? wala rin? Wala pa din? Walang chance. Hello. Ang Roma 16:16, magbisaya siguro kadali kanang Roma 16:16, grammatically speaking, wala magkadimao ang Iglesyang Manalo, ana. Tanawa tignan ninyo ang Biblia. Ako wala akong kuan. Sabi itong Biblia Tagalog natin dito. Ito na lang. Bisaya sa Tagadali. Tanawa ra ko ning Biblia. Mo ni akong giingon, dili ra ba jud ko kuan? Inyong doktrina. Sige puhondong i-PM ko basta SDA imong itapik or inyong doktrina. Tanawa ra gud unsa may giingon ni San Pablo sa Biblia? Pangamustahay kamo pinaagi sa inigsuon nga halok.
nangamusta kaninyo ang tanang iglesia ni Kristo. Kay ba mo, walay iglesia ni Kristo nga nigamit aning sitas sa English translation. Kay ba mo nganong di sila mo gamit? Kay ang nakabutangan ni sa English, Churches of Christ. Dili Church of Christ. Dalawa, pangamustahay kamo, pinaagi sa inigsuon nga halok. Kinsa man ang giingnan ni San Pablo nga mga mustata. Ingon San Pablo, pangamustahay kamo, kinsa man ang giingnan niya ani? Ang mga naa sa taga Roma. Wala tong mga naa sa taga Pilipinas. Now, term nangamusta, past participle form of the verb. In grammatically speaking, past participle form of the verb. So when we talk about past participle form of the verb, nahitabo na, humana, igo na lang gidunol ni San Pablo sa taga Roma. Wa gyud labot ang Pilipinas. Saan po pag nya karon? Ingon man, nangamusta kaninyo kining term nangamusta. Apil ba itong natukod ang Miss Pilipinas sa itong tuig 19 14 nga mas maguwang pang tanduayan Wala man na mailin ni Kristo, ang mailin San Pablo. So muna diha nya unsa man nagsige sila tuyok-tuyok sa 16. Gibasa nila ang 17-18. Wala. Diha 17-18 sa ang maayong balita Biblia kining bag-o ginatong gawas. Diha. Atong basahon ni niya. Roma 16-18 lapas tagamay ani. Sige lang. At least nga to ning pasabto ning mga gitukod og Pinoy res Pilipinas. Okay naman gitukod og Pinoy brad, kaya nga naman og sa pagkaon pa na lasang Pinoy. Lasang Pinoy ba? Dagang kay mailad tanawa ha. 17. Unsa giingon ni San Pablo katapusang pahimangno ha? Si San Pablo nag-ingon dili si Felix Manalo. Dapat untaan ninyo ako asa sandali lang. If ever tanawa ha, hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay og maglikay kamo ni adtong mga tawo nga mo bahin-bahin og mosamo kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Awa ha? Si Manalo, sige samok-samok sa Katoliko. Next, 17, ningon, 18. Kay ang nagbuhat ni ining mga butanga, wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundili sa ila lamang galingong kahakog. Wala, abuloy ba? Kahakog ha? Tawa. Gilimbungan nila ang mga ubos o salabutan, mga bugo-bugo ba, nga wadyo kahibaw. O sa, giyansa nila paglimbong. Giyansa nila paglimbong. Niya. Pinaagi sa matahong nilang mga pulong. O pag-ulog-ulog. Biktima ko ani. Niingon tong among maestro perseverance pohon sa imong gimin. Ingon among instructor sa una sa seminar diyan minoon. Oy. Sa astronomy adto ta dito kay nay birthday ulog-ulog. Ginding dito namamahayag ro day. Ulog ulog na. Sos ay natan ninyo. Muna ay magpaulog-ulog kaya magpaulog-ulog mo daga na kitang ulog-ulogan ani. Straight to the point, live on the spot. Boy nawa naman ta igong oras mga sukintig paminaw ang to na lang sunod nga gayon kini yung ubos nga sulugoon sa Ginoo. Manamilit kayo sa pag-ingon dalago na Dios mayong gabi kanatuntanan. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!